Ang oras po namin, alas 9:07 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning, Pilipinas! Ito po inyong programang Executive Session. Live na live po kami ngayon dito sa DZRH Studios dito sa Star City. Samahan niyo po kami hanggang mamaya 10:30 ng umaga. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, andito pa rin po ang inyong barkadang sesyonista. Walang iba, Senator J.B. Ejercito, si paring Pao Capino, at siyempre si paring Ed Javier na ngayon ay nasa labas pa. Pero di bali, darating pa. Pasok. Good morning, boys! Good morning! Good morning, good Long morning. time no see. Oo nga, si Tagal-tagal ako JB, nawala. ikaw ay medyo hindi namin alam kung ikaw ay napikot na, nayaya na abroad, na-kidnap na mga rider o ano. Pero sigurado ako napakatagal mo, ha? Sigurado ako may sinakyan si Sen. Hindi, talagang ito si Sen, talagang kilala ito sa pagsakay. Ano? Magaling. Pa, hindi pa to tumatakbo. Na-aksidente na nga. To, di ba? Na-aksidente nga to. Nakita ko yung video doon sa, nakaratay ito sa stretcher. Ay, stretcher ba? Yung hospital, parang hospital bed, ano? Kaya alamin natin ngayon kung ano ba nangyari sa'yo, Sen? Ba't ang tagal mo na wala? Namiss ka namin. Ha? Tiyempo lang, no? Kasi nagpunta ako ng Japan, sinama ko yung dalawang anak ko. Okay. Banding kaming mag-ama. Ay, mabuti naman. Tatlo na kami, yung dalawang lalaki kong anak, yung dalawang pogi kong anak. So, maganda naman, nagbanding kami. Tapos, nung isang linggo naman, yung Northern Mindanao Loop, nag-loop kami ni Jet Li, no? Yung ating Philippine Motorcycle Tourism. Kayong dalawa lang, ha? Umikot kayong hindi, dalawa. kami yung marami yun. Ikaw naman! Kasi hindi ko alam kung ano yung Northern Mindanao kaya Loop. papasalamat ako sa mga taga-Bukid noon sa Malaybalay, no? Na nagkaroon ako minor accident lang naman, pero at least nagamot naman. Dali lang. Ano ba nangyari doon at sumemplang ka? Aksidente. Madulas kasi yung packet may nahulog, kaya nadamay lang tayo. Ibig sabihin, may ibang nauna sa'yo, tapos nasundan mo, di ko na sumemplang ka na rin. Ganun talaga, kasama yan sa Pero mukhang okay ka naman, at hindi ka naman, nakita ko naman, medyo, wala naman wala namang fracture. Wala naman nabali, wala naman naputol. So, magalang. Saka ano pa naman, mukhang ayos pa naman yung nasa nandyan, ano, yung mga makinari mo, mukhang okay pa naman, di ba? So, pero papasalamat ako sa mga na meet natin, mga sumama, tsaka yung mga riders na sumali. Talagang disiplinado, talagang tourism ang pakay, walang pasaway, walang humahataw, talagang chill lang yung ride, talagang turismo. Ang ganda ng Northern Mindanao Dali lang, itong Northern Mindanao, ano ba yung napuntahan yung mga probinsya? Well, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Bukidnon, Bukidnon. Tapos kinabukasan naman nag-Iligan kami, Lanao del Norte, hanggang Misamis Occidental naman. Tama, dahil patawid yun, patawid yan. Saka first time ko, kaya ako gusto talaga sumama rito, yung kahit na may tama na ako sa tuhod nun, yung Pangil Bay Bridge, no, na napakahaba, 3 kilometers. First time ko siyang naitawid. Kaya talagang nakakatuwa. Ang ganda ng Pangil Bay Bridge. Malaking bagay ito for infrastructure para sa Mindanao. Oo. At yung inyo namang Northern Mindanao Loop, gano'ng katagal ba tumagal yan? Dalawang araw lang yan. Dalawang araw lang. Ayun. Di marami ka nakita, nakilala na naman. Meron ba masasarap doon yung mga, alam ko ikaw, kilala ka sa mga ganyan, yung Chibugan. Maraming masarap doon. Chibugan doon. Sa Mindanao, mura na, masarap pa, tsaka maganda ang kanya. Ano yung mura na masarap pa yung? Ay, mga pagkain. Yung nga, yung prutas ba, gano'n?
Ano ba yung Nililinaw dapat? ko lang. Food basket. Nililinaw. Kasi hindi ko lang kung ano yung nagawa ni Sen eh. Baka pumunta prutas. Ikaw yata ano kaya? Hindi, mura yung mga prutas kasi yun, di ba? Kaso wala akong tampipi eh. Pili ko hindi yan. Oo nga eh. Ang kwenta ko pinagsasabi. Ito, lagi may tampipi eh. Ikaw na. Ito, mabumati ka muna. Triple A contractor natin. Bati ka. Tulang, double lang. Double pa lang. Good morning. Double pa lang. Oo. Kaya nung, yung aksidente, pagkatapos, nasumakay ka pa. Ha. Sumakay ka pa o hindi na? Hindi, nung After na nangyari sakay yun, ako, tapos pero nung namagala, punta na ako sa ospital. Namagalang naman siya. So pagkatapos doon, nakasakay ka pa? Hindi na. Hindi na. Next day. Pinahinga mo lang nakita ko, muna. tinanong ko sa doktor kung pwede pa. Sabi, okay lang. Kasi gusto ko tubig. Ilinis yung tubig, ice compress, sakit nun, cold compress. Tapos pag inilis naman yung tubig, parang nagdahilan lang eh. Tanggal ka agad yung sakit eh. Kasi next day kasi yung Pangil Bay Bridge, kaya sabi ko talagang gusto ko kong mai-ride yung Pangil Bay Bridge. May tawid ba? Ano ba yun? From Miss Or to... From Lanao del Norte going to Misamis Occidental. Misok. Misok to Lanao, ano? Lanao, yes. Oo. Ganda doon. Maganda yung lugar na yun. Napapasalamat ako kay Senator Mig Zubiri, aking brother. Dahil? Siya ang nag-rescue sa akin nagkataon naman, nasa bukid doon siya noong time na yun. Kaya siya nag-rescue sa akin, sinundo niya ako pinatid hanggang Cagayan de Oro dahil nung hindi na ako makaride noon that time. Okay. So yung motosiklo sinunod na lang. Sinakay na lang. Pero yung motosiklo mo, dala mo ba? Sinakay mo ba? Hindi, ando sa Mindanao. Meron man nagpahirap sa'yo doon. Yun. Maganda ho talaga. Ang Mindanao talagang hitik na hitik ang kayamanan ng kalikasan sa Mindanao. At sana maging local tourism hotspot itong area na to, no? Kasi maganda ang yun naman ang tanawin ng doon sa Northern Mindanao. Tsaka ang ganda ng kalye talaga. In fairness sa Mindanao, talagang 4 lanes, 6 lanes, 8 lanes pa minsan, no? Pag nasa mga main cities ang Mindanao. Napakaganda ng kalye yan. Madulas lang nga. Hindi yun lang ang doon, ang problema doon, ano? Ano ba ngayon, Sen? Sinid yan, ano? Sinid yan na, oo. Kailan ang balik nyo? Sona na? Sona na, yes. Ito ba time na to na sinidye, wala na talaga, tapos na dapat yung mga pwedeng ba ipasa ng mga bill? Tama ba? Oo, pag sinidye, wala na talaga. Back to zero lahat yun. Usually, pag... Hindi na tinigil yung clock hindi na tinigil. Tigil talaga. Usually, pag break kami, pwedeng mag-committee hearings, investigations. Kaya lang ito pag sinidi, talagang tigil. Next Congress na. Ito yung naging controversial nga eh. Di ba? Yung pinag-uusapan kasi yung crossover. No? Lalo na ngayon, yung very controversial na impeachment. Kung pwede siyang dapat matapos na, kung pwede siyang tumawid dahil ibang Congress na ito. Pero yun yung aming hinihiling na i-certify lang na House na na talagang ipupursu pa rin nila kasi ibang Congress na itong darating eh, no? At least itutuloy. So proseso lang 'yon, and in fact yung Senate, the impeachment court has already issued summons. So ibig sabihin walang delay dito, tuloy-tuloy yung summons were issued to the accused, Vice President Sara Duterte and the others, among others. Okay. No? So na-issue na ang mga summons. Nakapag-convene naman eh. Nag-convene na. No? Ano ba ang inaantay kayata ng mga kritiko dito, yung mag-umpisa yung vista, no? Yung trial proper, parang yun ang inaantay nila, no? Ng mga nagsasabi na dapat gumalaw na, inaksyon na ng Senado. Di ba? Pero ang sinasabi mo naman, hindi naman nawala yung impeachment court, nandyan din naman. Summons nga. At tutuloy din naman. Nagsummons na nga kayo, no? Yes, nagsummons na. So ito ba nakakapagtaka diyan, Director Dodo, yung impeachment, last minute nila pinasa sa amin yan. Nung bago kami mag-adjourn noong February before the long break, no? Kasi campaign kalahati ng senador wala, karamihan ng House wala, no? Dahil campaign season yan. Tsaka 5 p.m. Hindi kasi 5 p.m. of the last day? 5 p.m. of the last day, 7 p.m. nag-adjourn na kami. Paano pa namin i-go-over yun? Ako, sa pagkakabasa at dinig ko doon sa mga nangyari, tagal-tagal nilang inupuan doon sa House. 2 buwan yata yung mahigit inupuan. December pa lang. From December to February. Pagkatapos, nung naisipan ninyo, di ba na iakyat sa Senado, 2 hours before 2 hours before mag-adjourn dahil magkakampanyahan,
gusto nyo madaliin yung Senado. Tingin ko hindi naman fair yun. Di ba? Either or kahit sino pa gumawa nun. Tama ka, dapat nung December pa lang, pinorward na nila. Para na-actionan ka agad. Meron pang mga nakatenggang impeachment, final na impeachment complaints Parang 2 o 3 yata sa pagkakatanda ko. Ito, ika-4 Alin yung inakyat? Di ba consolidated to? Di ba consolidated articles mo? Ika-4 ito So maraming mga legalities. Diba? Pwede bang aksyonan yung 4 nang hindi na-aksyonan yung 3? Di ba? Ganun ba? So ibig sabihin mo, noong final ito, may nauna ng 3. May nauna sa Tapos final yung pang-4, yung pang-4 ang inaksyonan, yun ang inakyat. Ganun ba? Yeah, Tapos inupuan nung Secretary General nila. Although kaibigan natin yun, si Reggie. Di ba? Yun ang nakapagtaka. Inupuan nila. Magkatabi lang yung mag-opisina ng Office of the Secretary General tsaka yung Speaker Bakit pagdating doon sa'yo, hindi mo kagad pinasa doon sa Office of the Speaker? By law, dapat ipapasa mo agad. Diba? Parang procedure. Hindi, pero ang rule naman yata dyan is kahit tanggapin ng SecGen yung complaint for impeachment, until yata maidakit ito or maipasa, hindi pa yata considered as accepted. Diba ganun yun? Tama sa ba akin yun? lang, just to be fair about it, inupuan nung House si SecGen, inupuan nung buong House ng ilang buwan, pagkatapos ipapasa nyo doon sa upper house, tapos gusto ninyo ura-urada dahil merong nakalagay na pinagtatalunan yung meaning ng fourth with, etc. etc. Sa akin naman, hindi naman fair yun. Ilang buwan ba na nakatenga? Tatlong buwan. Mga Dalawang buwan. December pa lang ano na yun diba? So sabihin, tinanggap nung December. Tinanggap nung December, pero inakyat lamang sa Senado noong February. Bago kami Bakit hindi nyo pagtanggap ninyo nung... Ito, to be fair lang, wala ko kaming kinakampihan dito. Just to be fair, kung tinanggap ninyo ng December, di dapat sinampan nyo ng December. Parang na-action na, may 2 buwan. O para hindi kayo pwedeng kantsawan ng Senado na sa inyo, inupuan ninyo di ba? So kayo, binilisan ninyo, and then you can also ask for reciprocity from the Senate. Di ba? Na kami, binilisan namin, kayo din, bilisan ninyo. Sa akin lang, just to be fair, hindi naman dahil nandito si Sen JV, last day, file nyo sa amin, alas 5. 2 hours before. Ang dami namin ginagawa, yan lang ba gagawin din namin? Ang dami naman legislative agenda. Bakit naman gusto ninyong yan ang unahin? Kailan ba na-file yung 4th impeachment complaint? December din. Magkakasunod ba yan? December. Magkakasunod. Iba-ibang araw lang. Pero December yun, tama si Ed. Pero pinadala ng Senado noong February na. At hindi, sabi nga ni paring Ed, kung tama yung sinabi ni Ed, hindi ito yung unang 3. Parang pang-4 pa itong inakyat. May nauna. Okay. So, punto dyan, di ba? Anong nangyari doon sa 2? I-consider ba yan as an impeachment complaint na substantial? Kasi kailangan isa lang yung impeachment complaint sa isang taon Di ba? Ano nangyari doon sa una? Ano nangyari doon sa ikalawa? Ika-4 na ito Ika-4. Tama. Di ba? So kung kunyari sabihin ng House, kunyari laman, ito argumento nila. Nakatanggap kami ng 3, hindi naman namin inaksyonan. So as far as we are concerned, hindi ito yung articles of impeachment na aming tinanggap. Okay, tinanggap fine. lang namin yung articles of impeachment, yung pang-4. Then diba? Pwedeng ganun, di ba? Then be that as it may, bakit tinanggap niyo ng Disyembre, i-forward niyo sa amin ng Pebrero? Ibig sabihin, what accounts for the delay? In transmitting it, di ba? Regardless of the reasons Hindi, yung 4th nga Sabi mo, 2 buwan tumagal yung 4th impeachment, inupuan. Yes. So, bakit tumagal ng 2 buwan? Regardless of the reasons. Sa akin lang is that tinanggap ninyo ng Disyembre, miski na ano pa rason ng pagsasabi ninyo, the point is, factual lamang po tayo, ipinasa nyo sa Senado, Pebrero. O tapos gusto ninyo, umaksyon kagad yung Senado. Bakit naman ganun? Bakit kayo hindi umaksyon kagad? Para din yung Ed, isama na natin, idikit na natin yung legislated wage hike. No? Sinisisi kami ng House, bakit hindi daw pumasa yung kanilang 200 pesos na legislated wage hike. Pinasa din nila ngayon last minute nung mag-a-adjourn kami. Yung sa amin, na 100 pesos legislated wage hike, pinasa na Senado February 2024. Last year pa. 1 year and a half na, almost. So kung seryoso, ang House of Representatives, may 1 taon, hindi nila inaksyonan. Diba? Kung 100 man o 200, kung seryoso talaga sila. Ngayong mag-a-adjourn CDD pa, pinipilit nila kami na yung 200 pesos. Parang pampolitika naman ito. Diba? Meron na naman bagong tigapagsalita. Ayun, Isa pang nakakagulo yun
Di ba? Sino? Si Abante. Atras. Si Abante. Sino? Princess Atras o Abante. Princess Atras, ma'am, kung ako sa inyo, pag-aaralan ko muna yung mga issues. Kauupo lamang hunyo riyan. Di ba, ang principal role sa akin, ang principal role kasi ng spokesperson, di ba? Dapat nagge-generate yan ng goodwill para kung sino man ang amo nyo. Diba? Kung kayo hindi nagge-generate ng goodwill at naiinis pa tao sa inyo, wala kayong kasaysayan dyan. Dapat yung mga spokesperson dapat naganang goodwill Parang ginaya nito si bakit si ano ba sinabi nito? Ano ba una ba trabaho ditong si Atras? Si Atras. Ano ba to sa Senado, sa House? Spokesperson siya ng House. Mr. Speaker, kung ganyan ho ang mga ipaglalalagay nyo riyan, talagang parang walang ginagaya ito si Auntie Claire. Alisin mo na yung parang. Parang pareho kumbaga sila. Sa tela, isa pinagputulan nito. Imbis na maka-generate, tama ka ng goodwill, makaayos, nakakaano pa alam mo, pag ganyan, counterproductive kung bakit kayo nandyan. Sa akin lang as a communicator, dapat nagge-generate kayo ng goodwill para sa amo ninyo. Di ba? Kung hindi kayo nagge-generate ng goodwill at naiinis ang tao sa inyo, therefore, nadadawit yung amo nyo sa inis sa inyo, wala po kayong kasaysayan dyan. Doon kayo magtrabaho sa likod. Huwag sa harap. Tsaka tama ka, bago lang si Princess Abante. Bago pa lang siya ka-appoint na spokesperson. Ano ba ito ni former anak ni Kong Benny? Tapos abogada rin yan. Alam ng lahat na magkaaway si Vice President Sara at saka yung airpot mo. Diba? Tapos yung airpot mo, la chika. Siyempre, alam naman na may tampo ka o may galit ka. Diba? Kasi may axe to grind. Dahil nung kampanya, sinabakan ni BP yung airpot mo. Olat chika. Huwag ganon. Tsaka bago pa lang tapos sinisisi niya yung Senado. Naninisi sinisisi ang Senado dahil nga doon sa yung dito sa wage hike bill, no? Again, kung seryoso kaya ang daw House, hindi natutuloy, diba? Sinasabi kaya hindi natuloy kasi hindi raw inadapt ng Senado. Ganito yun. Pinasa ng Senado yung 100 pesos legislated wage hike February 2024. So 1 year ago. Ngayon ang House pinasa just recently on third reading bago mag-adjourn Senate. Tapos kinabukasan pumunta po ang ilang kongresista pinipilit na i-adapt nyo na lang. Siyempre kailangan mong pag-aralan yan. Yung economic impact, di ba? Siyempre kailangan mong tignan kung kakayanin. Diba? Sena, Parindo, Pauski, alam nyo, miski na ipasa naman ng Senado at ng House yung 200, siguradong ibibito. Yun nga. Exactly. Kasi ayaw ng economic managers. Kita mo naman kagad yung timplada ng economic team yung response dun sa 200 legislative kasi kawawa ang dyan small and medium scale, hindi kakayanin. Ito nga kasi pero ito lang inside story din. So sinabi nila, nandun nagpunta yung representatives, bakit hindi sabi mo nagpunta taga-HR sa inyo. Nung last day. Para i-convene daw yung BICAM. Sabi ni Senate President Cheese, in fairness si Senate President Cheese, andun ako kung talagang seryoso kayo, i-adapt nyo na ni Senate version para hindi tayo mag-BICAM. Kasi at least 100 pesos, hindi magiging mabigat at makakatulong din sa manggagawa kahit papano. Di sabi na, sige, pumayag sila. Kinabukasan, yung last day, sinabi, ayaw daw nila. Ayun. Biglang tumanggib na, hindi daw pumayag. So talagang wala nang mangyayari talaga. Sa akin kasi, ang problema binaligtad Doon ako nalulungkot. Binaligtad kasi kung seryoso sila, February 2024 papasado na yung sa Senado. Di sana they had more than 1 year na to pass their own version para napag-reconcile. May panahon pa para mag-BICAM. Ba 1 year and a half? Not only BICAM. May panahon naman yung upper chamber. May panahon yung, kung kayo, halimbawa yung pinag-uusapan natin na impeachment, hindi naman pwedeng ipasa ko yan. Tapos, boss, forthwith, kasi nakalagay forthwith. Tirahin mo kaagad yan. Magkuha na kayo, mag-convene last 2 hours. Boss, pinag-aaralan ho yan. Diba? Just to be fair with the Senate, in the same manner na pag yung Senado, meron namang proposal, pagbalik doon, pwede ba nilang sabihin sa House, bilisan nyo yung 100 legislated wage hike namin. Pasa namin din sa inyo last 2 hours ng session. I-adapt nyo na lang yung amin. Payag ba kayo, House? Hindi rin, di ba? Either or, ang sa akin lang, di ba yung interparliamentary courtesy,
Diba? Dahil yan pinag-aaralan whether it is a tax measure, it is an economic measure, it is a legislated wage hike, dapat parehong yung bigyan nyo ng sapat na panahon yung mga sarili ninyo. Tama. Diba? Tapos pagka hindi nyo nagawa, titira yung tigapagsalita ninyo na magtututuro. Ma'am, pag nagturo ka, isipin mo, yung daliri mo, tatlong pang additional daliri nakaturo pabalik sa'yo. Tsaka bilis yung mambintang Senado daw ang may kasalanan. Bakit hindi napasa yung legislative wage hike? 1 year na kaming, more than 1 year na namin pinasa. Kayo, ngayon lamang. At kung talaga seryoso sila, sinabi nga, adapt nyo. Para mabilis na natin maipasa. Biglang bubalik kinabukasan, hindi raw po, ayaw daw, hindi raw pumayag yung liderato. So precisely. Kung kayo ayaw nyo ng 150, yung Senado naman ayaw ng 100, yung Senado naman ayaw ng 200. Kung noong araw nyo pa pinag-usapan yan, bakit kayo nag-uusap lamang ng last minute? Yan ang tanong ko. Sabi nga ni Sen JV, 2024 pa, February. Di 2024. Pinasa na. Bakit 2025, last minute, dyan lang kayo mag-uusap. Bakit di kayo nag-uusap ng Marso, Abril, Mayo, 2024, Hunyo, Hulyo. Ay, sus, tapos ngayon, magtuturoan kayo. Pas mag-aaway kayo. Pangit. At the end of the day, bayan naman nahirapan. Di naman kayo. Kayo, lalaki ng sweldo nyo. Pero pag-usapan din natin yung kasi tama yung may punto yung sa Senado na dapat bigyan din sila ng panahon na pag-aralan ito at ito'y tatawid. Ito lang kasi ang tanong ng iba din at siguro maganda rin na pag-usapan natin yung siguro pamamaraan yung pamamaraan ng pagbabalik noong ano ba ito, ni-remand ba to? Ano ba yung ni-remand. Ano ba yung ni-remand? Binalik sa Congress. Ano ba binalik sa Congress muna? Yung reklamo. Binabauli yung articles of impeachment. Ganun ba? House, oo. Pero at kasi ang requirement or parang hinihiling ng Senado ngayon, i-confirm ng 20th Congress, basically. 20th Congress. Kasi tatawid. Tama ba? 19, wala pang 20 Hindi, 20 ang... binabalik nila sa 19. Wala pa naman 20. Hindi, pero ang balita, ito yung balita nga na 20th ang mag-confirm. Isa-certify nila na itutuloy ng 20th? 19. 19 pa ngayon, pero isa-certify nila na pag-crossover. Sino mag-certify? 20th? House na itupulso nila. But which house? 19th Congress or 20th? Because there is no 20th Congress yet as we speak. Wala pa Oo nga, pero ang tinatanong ko nga, di ba? Ang nire-remand mo sa 19 Therefore, 19. Tama. Pero ang balita kasi is ang nire-require is yung 20th ang mag-certify because they want ito tulak ng House continue. to the 20th. Yes. So wala pa. Basically, wala So certify lang naman. I think yun na nagiging parang nagiging usap-usapan ngayon kasi yung pamamaraan kung paano inaksyonan yung articles of impeachment. Although, sabay naman malinaw naman natutuloy dahil meron ng summons yan, di ba? Ang akala kasi ng iba lumalabas, parang akala nila na-dismiss na. Hindi po, ito'y binalik lang. Kumbaga parang yung prosecutor binabalik sa... Parang confirmation lang. Ayusin mo muna, tsaka i-confirm mo, i-certify mo na itutuloy. Tapos, ayusin. So, ang 19 na magsa-certify, nasasabihin lang na ipapasa nila sa 20th, ganun ba? Merong requirements yung 19th Senate. Diba? Doon sa impeachment. Sinabi niya, i-confirm mo nga to 19 kung talagang ito yung mga yon A, B, C, D, E, F, G. Okay. Yun lang yun. Wala na iba. Not to confirm whether the 20. Iba yung balita. Iba. Sabihin, iba yung sinasabi sa balita. Ito ang problema kasi mga kapatid. Both sides. Wala ho tayong kinakampihan dito. Ang kulang ho kasi, kayo lang ang nag-uusap. Hindi ho nyo iniintindi that there is a bigger audience which is the public. Yung public interest component Bakit hindi nyo i-explica? Yun muna dapat kasi ang proseso. I-explica muna natin, paano ba ang proseso ng impeachment? Ito galing sa House, pupunta sa Senado, aaksyonan nito, magkukonvene, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, hanggang maging ganito. At siguro linawin. At linawin siguro. Ano ba talaga yung aksyon na gusto ninyo? Anong implikasyon nito? Hindi yung, ano yung gusto ninyo? Ano ang nasa batas? Di ba? Kasi ang kwanho dito, either naman, miskin na ano ang gawin ng Senado, merong papalag. Ito lang ang sa akin. Tayo po. Diba kwan lang naman, mamamahayag. Ang sa akin lang, ang talagang sikreto rito ay dumisisyon kaagad yung Korte Suprema.
doon sa kasong i-file sa kanila tungkol doon sa impeachment. Kasi doon malalaan sino ba talaga ang tamang nagsasabi. Ito bang mga against BP o ito bang mga pro-BP? Doon sa Supreme Court na case, hindi tinakel na issue doon yung transfer from 19 to 28. Hindi. Wala. Ang pinag-usapan lang doon is nararapat ba natanggapin, may file at tanggapin yung articles of impeachment. Yun issue sa Supreme Court. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong i-file ng mga partido. All I'm saying is that kung maaari lang naman, again, kung nabigyan na naman sapat na panahon yung Korte Suprema, di ba, para pag-aralan yung mga kaso, medyo magulo na di ba? Ano talaga? Bakit hindi naman kami sa nagmamadali rin, pero kung pupwede lang at may panahon naman, bakit naman hindi kayo pumasok? 'Di ba? Para hindi na magkaroon ng constitutional crisis na tinatawag, 'di ba? At linawin ano ba talaga ang dapat gawin ng mga partido. Yan at iba pa mga bagay pag-uusapan natin kasi kailangan nating yung nakapila nating mga advertisers, kailangan na natin maramdaman yung mga yan. Naramdaman na ba natin yan? Ewan ko kay Pao, kasi si Pao ang ang oras po natin, alas 9:34 ng umaga. Good morning Pilipinas! Nagbabalik po yung programa Executive Session. Live na live po kami mamaya kasapot kalahati ng umaga. Huwag ko kayong bibitiw hanggang mamaya po kami. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre kasama po natin dito, walang iba, si Paring Pao Capino, Senator J.B. Ejercito, si Paring Alabier, and of course, the late Congressman Jonathan De La Cruz. Pati ka muna, boss. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Sorry, na-late tayo. Nakikinig naman ako sa inyo. Of course. Parang mga justices na kayo. Bati lang tayo sa mga nakikinig sa atin. Siyempre, batiin natin ang ating lagi nagmo-monitor sa atin, si Ivan Liles. Good morning, sir. Sa ating Police Regional Office, Region 2, Regional Director, General Tony Maralag. Sa aming Head ng Legal Service ng Philippine National Police, si General Aris Pestaño. Sir, good morning. Nagmo-monitor yan. At siyempre, agang-aga, nagparamdam na sa atin. Walang iba yung ating kaibigan, si Boss Idol Judge, Director Judge Jimmy Santiago ng National Bureau of Investigation. At sa ating Facebook page naman, batiin naman natin mga nagbo-monitor, si Glymery De Collada, si Elmar Masabio, si London Charlie, si Susan Tolentino, si Will Webb, si Zes Carlson, Andrew Oti De La Cruz, si Stanley Wong, si Pa Magora, si Alex Suliman, Cristina Amorsolo, si Danny Rivera Olier, Jok Lastima. Good morning, sir. At si Anthony Abrenica. Good morning. Okay lang po yung mga komento ninyo. Basta kung gusto tumira, tira lang hindi naman namin babasahin Dito ho, pwede ho dito. Wag yun lang ho kami mumurahin. Yun lang. Good morning din. Kaya kanina pa. Sige. Siyempre, si Congador, anak ng Weteng. Ay, Congador, pasa ko na yung barangay mo. Congador, play ito. Pinakamabigat sa lahat ng Congador. Buti pa kayo nakatikim na ako, hindi pa nakatikim. Ikaw kasi absent Congador. Congador. Naipasa ko na yung barangay niya. Nagpapasalamat nga si Congador dahil naipasa mo daw sa doon yung kanyang bill doon sa creation ng barangay FBR. Norsagaray, Bulacan. At saka siyempre si Congador, ang daming napagawa na project sa hindi, kompleto yan. Kompleto yan. Kaya lumulubog na ang district. Hindi, meron. Di ba? Hindi Kulang pa. Kailangan pa natin lagyan. Congador. Hindi, merong isang ano ba yan? Nag-aantay ho si Paring Ed. Medyo may activity. Ready na. Merong isang activity and I think maganda rin na malaman din dito ni Sen habang nandito siya. Magkakaroon ng parang model human settlements community. Saan? Sa Angat, Bulacan. Yun yung distrito ni Congador. Distrito niya. Yung kay Mr. Tony Meloto. Barangay Encanto. Barangay Encanto ang pangalan. Encanto Farms Community So modern na yung Meloto ng ano yan, di ba? Yung Gawad Kalinga. Gawad Kalinga kasi Sen, ang gagawin nila, i-upscale nila. Gagawin talagang human settlements, hindi lang housing. Yes. So parang township style na. Township. Merong livelihood, merong school, merong kompleto in other words. So nagustuhan naman ni Congador. At i-sponsor niya to. Pati yung lahat ng parang magiging kumbaga as a human settlements community, it's a destination as well, parang Napa Valley. Yun.
Yun ang Kahit workout. doon sa kay Kong Ador. Doon sa kay Kong Ador. Kasi, Boss. Agad ng distrito kasi yun eh. anggat yan eh. Mountainous yun eh. Mountainous yun. Wow. Ang Yung Angat, Norsagaray. Norsagaray. Kong Ador, Yun yung medyo mukhang gaganda mataas. yung, So, mukhang maganda. distrito mo, Magandang distrito yan. Oo, Pero- tsaka, Pero gusto ko lang may balita lang din ako, no? Medyo bad news ng konti dahil sa ating mga barangay health workers. Dahil naipasa natin, supposedly, dapat for, signing na nga. Yung pong Magna Carta for barangay health workers. Ako po nag-sponsor nito. ano nangyari? Pasado na Ano pareho. yan? Dapat magbabay-cam na. Kaya lang, Inabutan. for some reason, winidraw po ng House yung kanila pong pag-forward sa Senado. Nung version nila, nung version nila. Yung version nila. So, dapat magbabay-cam na. Pasado na dapat pareho eh. Hindi ko lang alam kung ano pong rason nila sa pag-withdraw. Kaya, So, ibig sabihin, wala na to. Back to square one back to. to square one kasi sayang, no? Yung, barangay, Ayaw. yung BHWs natin, yan ang sabi ko, nag-mayor po ako. Alam ko yung kanang hirap. Yan, nauulangan, naarawan. Pang-allowance lang yan sila, di ba? Dadagdagan ng allowance kasi alam mo kung Jonat, yung mga BHWs natin, Yan may ang mga trabaho ibang Sayang nga. yan ang mga frontliners Sayang. talaga natin. Yes. At nung hinihir natin to, may mga ilang mga far-flung areas, lalo na mga probinsya, meron as low as 400 to 800 pesos a month. Yes, ang honorarium yes. nila. Paano pa magkakasya yun, di ba? At saka alam mo, Sen, Sila mismo nando doon eh. Sila nagtatrabaho. kapatid. Kaya tinaas natin sana, sayang. kahit yung pagtaas naman kasi, hindi rin naman ho sapat yun. Pero ang pinakamahalaga doon is the recognition Recognition. nung Nung kanila. ginagawa nung mga barangay health workers natin. At marami malungkot yan. lang, inatras nung house. Kaya doon ako, Bakit medyo- yan ang hindi mo i-explica, Prinsipe? doon ako nalulungkot. Ha? Prinsesa. Princess. Prinsipe. Yes. Princess. Princess. Ikaw naman, Abante. no? Dapat ipaliwanag Yan niya. ang ipaliwanag Kasi alam mo, ilan ang BHWs? 100,000, almost a million yes, yan. yes. Oo, Sa buong Pilipinas. At inaantayan. Sana ang magiging at least yung honorarium at least 3,000 to 5,000 na. At least, no? Hindi na Sayang, ano? Sayang. Nakalusot. Ito, tanong ngayon si alam JB. mo, Oo. Barindo, kanina, Dapat ipaliwanag ni Princess yan. paliwanag. At the same time, yan, kanina pinag-uusapan nga natin yung impeachment, etc. at lahat, pati yung wage hike at lahat kanina. Diyan mo nakikita yung pangangailangan na pagtingin ulit sa konstitusyon natin. Kasi tignan mo ito, napakaganda yung tungkol sa BHW. Kung nagkaroon yung kabilang house, ayaw yung ganun, o may, for some reason, they must have their own reasons, etc. Di tapos na. All of this reformation na gagawin natin, wala na lahat yan. Pati yung tungkol sa wage hike, hindi na rin na pag-uusapan at lahat dahil babalik ulit sa dati. That requires a second look at the structure that we have as a political entity. Anong gagawin natin? So ang sinasabi mo, dapat na magkaroon ulit ng revision. Take a second look at the Constitution. Revision ng Constitution. Total na. Baka important kasi dati pinag-uusapan naman natin economic provisions. Gusto natin ganito lang, ganito. Ang gusto naman natin dati, kailangan itong mga social justice provisions, ayusin natin to, etc. and everything. Sinubukan na natin, PI. Wala nangyari doon. Sinusubukan natin Constituent Assembly, lalong wala yun. So, it might be time right now to take a second look at how we can work out. Kasi, papunta na, 21st century na ngayon eh. We are in the first quarter of this 21st century. Wala na naman tayong mangyayari. Why don't we take a second look at how we can work out the Constitution to the best of our ability for purposes of moving forward. So, sinasabi mo, dibisin ng Constitution. Yes, and that may require an elected, para hindi magkaroon ng politika, it can be an elected constitutional convention. Pwede. Baka ganun eh. Basta Baka elected, yun eh. Elected. Ayaw, pangit yung mga appointed. appointed, magkakaproblema lang yan eh. Kasi nagiging politika ito nangyayari, kayo lang nag-ano. Kung elected. Hindi, tsaka administratively pwedeng gawin. Isabay dun sa Yes. SK. Yes. Barangay SK election. Kailan ba barangay Buti na SK? pag-uusapan mo yan. Sen JB, ano ba ang galaw dito? Paano itong postponement ng That's another issue by the way. Saan to? 20th Congress na to. Yes, 20th Congress na. Hindi, pipirmahan na yata ni Presidente. Meron ba? Naipasa naman yata. Naipasa na. Naipasa pero may final nag-bycam na ba? Ayos na ba yung... For signature of the I think for President. signature na. Kailan minumove dito? Nung last day. Hindi, pero kailan na yan? Kailan i-reset 2026. yung barangay election? 2026. Ayun. Tapos Okay yan. magiging yung term magiging 4
years na. Ayun, okay yan. Apat yan. That's another issue. Because in the Constitution, di ba barangay election set nakaset, ganito lang dapat ang term mo. O tapos ngayon nag-extend and then nagbabago every Congress. Di ba ang dami na, di ba? Lagi na-extend. Lagi na-extend. Kaya nga ito din talaga ang tanong nga mga constitutional provisions na yan, ayusin dapat ba na 3 taon lang talaga? Kasi para napaka-iksiin, di ba? Uupo ka, tapos around 6 months before, ito na naman. Umpisa ka na, 1 year before. So basically, 2 taon ka lang nakapagtrabaho ng buo. Hindi nga, kaya ito dito sa bago, 4 na taon na 3. Baka ito pwede pag-ugatan, pag-umpisahan. Ang sinasabi lang ni Kong Jonat, diba? baka may conflicting provisions. Doon talaga. Sa Constitution. Meron talaga. And that is the reason why, let's take a second look at the Constitution all over again. Ang dami ng attempt. From President Aquino to President Ramos, President Estrada, President President Gloria, Noy, and then Duterte. Lahat yan gusto magbago ang Constitution. Wala naman nangyayari. Wala na tuloy. Why don't we just have an elected constitutional convention and then let it happen? And pwede yan, kung 2026 yung barangay, pwede na isabay doon, yung election. Pwede, at baguhin na. At yung mga baguhin na, provision, complete. Diba? Kasi kung 4 na taon naman pala yung barangay, tapos iba naman pala iba ba yung nasa konstitusyon? Iba. Nakalimutan ko na, hindi ko na nabubuksan yung ako eh. 2 years lang ba? Let it be a complete second overhaul. look at the Constitution. Overhaul Na pati economic provisions, di ba? All. Social justice, pati yung territory. Alam mo ba yung territory, yung definition of the territory by itself, Article 1? Problema yun, ha? Dahil? Kasi, di ba nangyari doon, kino-question ngayon kung bakit hindi sinasama doon yung issue tungkol doon sa historical right natin over Sabah. Ano yun eh? Naging issue may provision naman may doon provision na walang ang passing. Now, yung tungkol hindi lang natin mailagay yung historical right. Specifically na yon sapagkat mahirap ito. Alam mo yan, yung sinasabi mo. Article yan? Article 1. Pabasa mo kay Jay Ruiz. Para hindi kung ano-ano sinasabi niya tungkol dyan. Mag-break muna tayo. Ito na. Ang oras natin. Alas 9:50 ng umaga. Good morning Pilipinas! Ito po ang inyong programa Executive Session. Live na live po kami dito sa studio. Ang mamaya kasabot kalahati, sabi rin, huwag po kayong bibitaw sapagkat tuloy-tuloy po ang aming balitaktakan dito. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, kasama po natin inyong barkada sesionista. Walang iba, the late Congressman Jonathan de la Cruz. The Bear. Si Senator J. Bearsito at si Paring Pao Camino. Good morning, Wo! Morning. Good morning. Bati tayo. Baka may Vice mabati Governor kayo. Clarence Dato ng Northern Samar. Good morning, Vice. Tsaka pasalamat lang dito kay Governor Angging Di Maporo ng Lanao del Norte sa pag-welcome sa amin sa Northern Mindanao Loop, no? At si Governor Henry Waminal ng Misamis Occidental. Okay naman kayo na sikaso ka naman. Ako lang papasalamat tayo kay Pangulong BBM. Yes. Kasi nung 1 linggo sinabi natin dito baka maganda mabisita naman ni Pangulong BBM yung mga kababayan natin dyan sa Eastern Visayas na naapektuhan nung pagre-repair dyan sa San Juanico. Hindi lang pumunta. Hindi lang pumunta. Nag-declare pa ng state of calamity. Pumunta, in-inspection. At saka nag-utos. Yun yung sinasabi natin, di ba? Ang kailangan lang naman ng mga tao, hindi naman naghahanap yung mga tao ng milagro. Di ba? Ang gusto lang ng tao, malaman na alam ng presidente yung problema namin dito. At may gagawin. At nakita mo, tama yun, nag-iibigay na instruction si presidente. Di ba? Kasama si Secretary Bunuan, kasama si Secretary Vince Dizon. Ito ang mga kailangan natin gawin, bla 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 bla. Ganda nga kasi mismong siya ang nakakausap doon sa isang truck driver na ang dala-dala ay gulay. Kausap ng presidente. Yes. Tinatransport yung gulay. Ngayon sabi nung truck driver sa presidente, di ba sir, perishable itong mga dala namin. Di ba? At yung iba, ang problema, 3 o 4 days bago kami patawirin. So bago kami makatawid, bulok na. So maganda nalaman ng presidente, right then and there, sabi ng presidente,
Umuha kayo ng mga procedures na uunahin itong mga ito. Kasi yung iba naman, hindi perishables, di doon kayo sa likod. Mauna naman itong mga ito. Yun ang sinasabi natin, na kapag ang presidente alam yung problema, nakakagawa kagad ng solusyon. Thank you, Mr. President. Yun lang. Tama. Salamat din ako. Dahil ako yung una nagsalita tungkol sa EDSA rehabilitation. Hindi ako sang-ayon. No? At least, pinospone ni Pangulong BBM. Kasi ako hindi ako sang-ayon dito. Unang-una, bakit isasabay natin ang total rehabilitation ng EDSA habang yung mga railway projects ay ginagawa? Sabi ko, sana tapusin muna. Bigyan ng alternatibo. Hindi, tapusin muna yung Metro Manila subway system. Tapusin North-South Commuter Line. Pag online na yung mga ito, tsaka mo i-rehabilitate para merong may alternate na. Kaya may alternative transport. Tsaka hindi lang yun, Sen. Hindi lang yun. Ang sinabi pati doon, ano ba talaga i-rebuild dyan sa EDSA na yan? Exactly. Ano exactly ang tatanggalin mo ba yung mga mainline ng mga tubig or whatever? O kung asfalto lang, bakit aabutin ng 17 months? Anong gagawin ninyo? Tsaka sa akin kong Jonathan, alam mo naman ako, advocacy ko yung railway ever since. Itong EDSA, ano man ang gawin nyo dyan, pakinisin nyo man, ayusin nyo man. Tama. Ganun pa rin yan, hindi naman lalapad yan. Ang problema natin, yung vehicle volume, ang problema natin. Kulang ang kalsada sa sakyan. Tsaka alam mo ba, yung vehicle sales natin last year, nakakagulat. Akala ko dati 300,000 a year lang. Hindi. From 2024 to 2025, 500,000. So in 3 years, 1 million ang madadagdag sa ating lansa. Ang gagawin, hindi lalapad yung EDSA. Wala. Problema. Ang gagawin lang naman ang gagawin lang na talagang dapat na gawin yung Guadalupe Bridge. Pwede naman maglagay ng doon. Ponton. Bailey Bridge para ma-workout. Para lang And then tama yung sinasabi ni Sen. Ayusin niyo yung mga mass transit and at the same time, yung mga ruta, kasi halimbawa, sasabihin nila ito alternate route. Yung barangay road na papasukan mo, nag-double parking. Di wala ka nang pupuntahan. Yung policy kasi, wala yung policy natin, as of now, masyadong dependent sa mga sasakyan. So, ito kahit napakinisin mo, kahit gawin mo pang parang salamin, yung EDSA na yan, wala pa rin yun. Bibilis lang dating ng tao sa traffic. Di ba? Tama. Alam mo kasi dapat matagal na itong, pasensya na, ito, tagal ko personal na advocacy ako lang naman. Dapat na talaga dagdagan ng kalsada dyan sa EDSA. And magagawa lang po yun kapag gumawa kayo dyan ng Skyway. Lagyan nyo na Kasi matagal na hindi, ano mangyari, masikip na EDSA. Tsaka pag tinignan ninyo, dagdagan nyo na. Meron ako nung weekend nadaan ako nakita ko lang. Baka sakali lang naman makatulong. Yung C6, di ba? Ang luwag, medyo maluwag pa Ang tingin ko lang doon, ang kailangan, lagyan ng mga tulay Yes. Yung C6 na yun. Yung tulay, baka mas mabilis doon sa Pasig. Doon sa Taguig. Taguig papuntang Taytay. Papuntang Rizal yan. Yung Eastern. Buo na ba yan? Yung C6 na yan? Wala na mga right of way issues doon. Wala na, buo na. Maluwag. Medyo madilim lang ng kaunti. Pero dapat nga tignan nila ulit. Dati kasi mayroong circumferential road at saka mayroong R. Na road system para dito. Yun ang original na workout. Hindi nga. Tignan nila kung anong nangyari doon. Tama kayo, dapat kasi na tayo, car-centered kasi yung development natin Sa transport. Sa lumalagong populasyon natin, sa development natin, noong ko pa sinasabi, ang Thailand, Indonesia, Malaysia, yung makarating bansa natin, 90s pa lang, nag-invest na sa infra, sa mass transit at railway. Tignan nyo, nasan sila ngayon? Napag-iwanan na tayo. Nauna pa tayo dyan. Diba? Yun nga di ba? Naalala ko pa yan 1800, meron ng release sa Manila Sayang. Naalala ko kami, ang unang patron nung LRT in 1983. 83-84. Dahil yan ang unang-una sa Asia. Tayo na una. Unang-unang Asia sa Asia yan, 1983. Ilang years ago yung 40 years ago. May trambya na noon, di ba? May trambya. And then, ang isa pang pinag-usapan dati, dapat ang across the Pasig at the very least 10 bridges. Dapat. Yun ang sinasabi natin kasi kaya nasa EDSA lahat. Kasi dyan lang tumatawid doon sa Pasig. Guadalupe. Diba? Pero tinignan nyo, nung ginawa yung Rockwell, lumuwag dito. Nung ginawa yung sa BGC, lumuwag din dito. Kaya puro tama si Kong Yun, lagyan doon. Tapos i-connecta doon sa C6.
Ganon. Pwede yun kaysa maglagay ng Skyway. Alam mo yung tulay, kung sino makakatulong dyan, yung mga tulay-tulay? Sino? Bata mo. Nosi. Total, medyo minalas naman nung eleksyon. Pwede niyong kunin ulit, ha? Congressman Nonoy Aresco. Sa kanya yun eh. Yung president sa bridge program. Talo ba si Nonoy? Hola, chika. Mega Flores. Kay Joven, nag-away sila. Pinsan niya yun Nagpinsan yan, Di ba siya yung president's bridge program nung GMA's time? Yes. Baka naman makatulong ulit si Kong Nonoy. Ito lang, batiin lang natin yung nagbo-monitor sa atin sa ating Facebook, DCRH News TV, si Zes Carlson, si Lali Robles, Rudolph Miranda, Maria Belia Sarte, si Marisa Almirol, si Atina Nagpayong, si Raymark Padilla, Andrea Miranda, si Glenn Kasuga, tinatanong, nasan daw si Sods? Official trip po. Nasa abroad, no? Si Buy Nokum, si Rebelito Magallanes, taga Tarlac, si Arlene Espino, Andrea Miranda, Sandra Ginang, at si Jean Agron, JR Sumagi, nababati daw yung asawa niya na si Karen. Good morning, Karen. Good morning. At si Cedric Solis. Ayan. At ito isa pa. Ito. May mga nag-aayos na naman ng presidential visit sa Malacanang. Please. Weekly, bibigyan namin kayo ng tip dito sa executive session. Ito. Huwag nyo nang pasakayin si Presidente doon sa mga MRT, MR3. Paano pa ni kopong-kopong na style yan eh. Diba? Huwag na, luma na po yan. Luma na. Ang kailangan nyo, di ba yung talagang kinakailangan ng mga tao? Itong binabanggit namin na ito, yung mga tulay-tulay doon sa Pasig River. Pag-connect ng C6, yan ang pabisita nyo sa Presidente. Tsaka diba? Ed, i-fast track yung mga railway. Yan. Madalab gawin. North-South Commuter Line, Metro Manila Subway. I-fast track. Ito lang ha. Tagal talaga yun. Ito lang ang problema. Yung Marayto, Ang maganda pa din, Boss, pumunta ito. si Presidente sa mga islands. Kagaya sa Siquijor. Ayan. Sabihin, 2 beses yung talagang pumunta doon. malaking problema ng mga tao Para malaman. niya, katulad nung ginawa ho nyo sa San Juanico Bridge. Congratulations, Mr. President. Tsaka sa Siquijor. Di ba? Nung brownout sa Siquijor. Brownout sa Siquijor, walang tubig yan. Di ba? Binigyan niya ng instructions. Going back to EDSA Rehab, doon sa mga nagtutulak nito, ito ba merong economic impact assessment? Hindi ba nila alam? Sa JICA study, we're losing 3 billion a day because of traffic. Yes. Pag ginawa pa yan, nako baka dumobla. Ang sinasabi mo, Sen JB, kung lagyan nyo ng kapalan nyo ng asfalto to, may maidudulot ba talaga to? Yes. Hindi, ano ba itutulong? Hindi naman lalapad ang EDSA. Yung volume ng vehicles, ganun pa rin. Baka lalo pa. Dadagdag pa. Yung gagawin nila itong ad-even na Monday, Wednesday, Friday, bibili lang ng sasakyan yung mga katulad ni Atty. Dulay eh. Dadagdag ng sasakyan. Kaya dumadami ang hybrid. Hindi ko nga naintindihan yung sinabi nila tungkol sa ano eh. Hindi talaga. Yung tungkol sa volume reduction. Hindi maintindihan. Hindi mangyayari yun. Sapagkat ang benta natin ng kotse taon-taon, halos 1 milyon na nga isang taon. Sipaw nga. 300,000, 500,000 a year. Pero in 3 years, 1 milyon na yan. BY dito eh. Pero i-fast track talaga. Alam ko matagal yan. Pero to the credit of the President Marcos, yung inumpisahan po na subway, ang balita is tapos na pala yung sa ilalim hanggang Aguinaldo. So, mula Valenzuela, it appears na mukhang na kumpleto na yun all the way to Aguinaldo. Ang problema, may right of way issue dito sa Ortigas. Yun ang problema. Kaya natigil. Ang maganda kasi kailangan ayusin yung right of way issues para magbabuo na ho yan. Dahil yan ang nagpapatagal eh. Alam mo, sa totoo lang, yung right of way acquisition, yan talaga pinakamalaking problema na dyan sa Riles na yan. Sa lahat. Ito, si Secretary Vince Dizon, mahusay yan, di ba? Alam mo, Mr. Secretary, yung mga maliliit, huwag nyo nang pansinin. Kayang-kaya na isang USEC nyo, yung mga elevator, mga ganun-ganon. Okay, nagawa na ninyo. Tama na po yan. You have shown the perfect example. Pero ang kailangan ho kasi natin yung long term. Kung okay, Secretary, Mr. Secretary, kuwan lang naman, suggestion, magaling ho kayo. Ang tutukan ninyo, kayo ho ang maging bastonero dun sa right of way committee. Yes.
Kasi yan mas malaking project yan. Yung mga sirang elevator, may motor na ganito, may nagkakarerang bus. Luma na hong kwento mga yun. Di ba, nagamit na nung una pang panahon yan. Yung mas malaking problema. Yung mas malalaking problema. Yung dapat. Problema lang dito sa Ortigas, boss, medyo mabigat-bigat dyan. Hindi. Yan lang. Kagaya nito. Dapat si Artes yan eh. Yung mga traffic na yun. Si Arte. Ang problema ng Artes. Wala eh. Si Secretary Vince, diyan natin pag-concentrate long term. Na major activity. Kagaya dyan, doon sa Shaw Boulevard, Meralco. Ang problema lang pala doon, na medyo nakausap na nila yung mga may-ari ng mga buildings eh. Ang problema pala doon, yung mga may-ari... Sa may Capital Commons? Capital Commons at lahat. Yung tungkol sa amilyar nila sa City Hall. Eh di mag-usap na lang kayo. Bayaran nila namin yan. May utang daw? Gobyerno muna. May utang daw ba? May mga utang. Yun doon sa mga building daw? Mga buildings at saka yung mga lupa. Ganon. Hindi, pero kahit maayos yun sa Capital Commons, yun naman doon sa Metro, yun naman sa malaking problema pa doon. Ate, kaya pero lahat ng yan. Siya na. Baka tingin ko kaya ni Secretary Vince yan eh. Kasi, alam mo, ang kulang real talaga. Yung somebody. Infrastructure development, with all due respect to the administration. 3 years after, ano major accomplishment doon sa infra? Ano na idagdag? Yun nga, yun nga sinasabi ko, no? May nag-ano sa akin na tinitira, hindi po. Pagkakampi mo ang presidente o kaibigan mo, gusto mo siya mag-succeed, sinasabi mo ito. Sabi ko sana ituloy yung mga ibang infra na magdagdag o kaya yung mga nabinbin sa South Longhorn, yung Bicol, Mindanao, nabinbin ito ngayon eh. Dapat yun ang ituloy. Halimbawa, ito hindi ko maintindihan. Bukod tinutuloy naman, natutuloy ni Sec Vince Dizon. Walang budget. Zero budget yan. Wala bang budget? Yung isang taon, yung dalawa. Tayo ang Senado ang naglagay ng kahit paano matuloy yung Project Management Office para magtuloy-tuloy. Siniro po yan ng House. Ayan, dapat ipaliwanag din ni Princess. Yung sa mining. Para matuloy. Oy, nga pala, ito, dahil lang ha. Susunod, kikwento ko yan. Ito, nag-adjourn na kayo, sinidye. Okay. Meron pa bang napasa sa NJB yung sa inyo na umabot sa iyo na umabot in time for the sinidye ng mga batas? Meron pa ba? Yun po. Tapos ba kayo? Yung kinalungkot ko yung BHW. Okay, hindi yun. Winidraw yan ng House. Okay, no? Ang naipasa ko po yung mining fiscal regime. Bagamat naipasa po yan. Pasado po yan. Tataas ang revenue. Tataas ang revenue natin from the mining industry. Yung sharing. No, may mga... Kaya lang, kinalulungkot ko rin, yung version ng Senado, yung pong may export ban tayo ron eh. Meaning, in 5 years, hindi na pwedeng ini-extract lang yung minerals natin, export. Dapat dito na mismong i-process. Processing. Ganun ang ginawa rin ng Indonesia. Kaya lang, unfortunately, hindi pumayag ang House na magkaroon kami ng BICAM kung hindi aalisin yung export. So, ibig sabihin, pasado na pareho sa Senate? Pasado na rin. Nag-BICAM kayo? Nag-BICAM na, pero wala yung export ban. Ito, tanong ko lang doon sa House. Sa processing. Pero may processing. Depende na kung kakayanin nila. Malasado na. Merong ganon. Kasi wala na export ban. Kasi ito lang ang tanong ko sa House eh. Di ba inalis niyo yung export ban? Ito kasi mga kababayan, ang sinasabi lang ho dito, kung ano man ho yung nakukuha sa Pilipinas, huwag ho alisin sa Pilipinas at dalhin lang kung saan nila gusto. Sana ho dito i-process. Bakit? Kasi pag pinrocess ho dito yan, magkakaroon ho ng additional na hanap buhay. Para sa mga tao. Mas malaking kikitain. Mas malaking kikitain. Bakit naman aalisin ng mga congressman yan? Meron bang mga nagmimina sa mga congressman? Yan ang tanong eh. Sa inyo sa Congress, na congressman, sino sa inyo merong minahan? Yan. Bakit kailangang alisin yan? Di ba? Tsaka yung ginawa ng Indonesia, Ed, sayang. Dapat we should be transparent. Sino-sino ba sa amin dito may minahan? Para alam ng tao, bakit naalis yung provision na yun? Obvious ba? Yan. Yan. Talagang issue talaga. Bakit hindi na ipasa? So walang napasa. Naipasa naman. Ano pero ba iba? may revenue pa rin. Pero sayang. It could have been a game changer. Hindi. Ano yung mga batas na nakalusot? Na bago kayo nag-adjourn? Marami rin. Marami ba? Binabantayan ko. Yung tobacco. Baka biglang isiningit yun. Ay, wala yun. Mabuti naman. Babalik. Sayang, ano? Sayang. It will go through the process. Sayang. Of the urgent bills na sinertify ng Presidente, ilan yung nakalusot pa? Marami naman. Wala lang yung lista. Mamaya. Pero babalikan medyo... ko. Meron pa naman. May natapos naman. Marami naman. Higi naman kasi kung hindi, boss, sayang naman yung... Lalo ngayon. Ewan ko kung ano nangyari doon sa tungkol doon sa iniisip nila tungkol sa EDCOM dati. Yung mga possible bills, amendments.
tungkol sa educational program. Yung mukhang K-12, hindi, etc. mukhang hindi priority bill. Hindi naging priority. Hindi priority bill eh. Pero ang daming hahabulin for the 20th Congress ng mga bills. Pero ito na nga, bago lang tayo mag-break, bago ko lang makakalimutan. Yung sa Makati Subway, yun isa yun sa mga critical. I hope makita ng Pangulo. Hindi ko maintindihan kung bakit tuloy yung project. Pero nagtuloy, Yung Makati na kay Mayora diba? dati. Wala na daw, di ba? Teka muna. Di ba tuloy, di ba? Tuloy ang ginagawa. Tapos may biglang nag-Supreme Court decision. Sabi lang, itong portion na to na dadaanan, hindi na Makati yan, Taguig. Bakit naman hindi matutuloy dahil nagbago lang yung ownership? Hindi ba? Hindi ko maintindihan. Hindi, maliwanag ang doon. Mamaya kukwento ko sa'yo kung bakit hindi na pwede ituloy muna. Hindi, ang point ko lang, diba? Kung para sa bayan nito, mag-step in ang presidente, kahit na saan pa yan, ituloy yan. Problema ba kung Taguig ang nagmamayari ng lote o Quezon City o basta't ituloy yung project, para sa Pilipino yan Ang pagkakalam ko yung project na Makati City Project. And then, gawing Taguig project. Wala national. Pwede gawin national. National project. Point ko, kung ayaw ang dahing dahilan kung gusto ang dahing paraan. Talagang ang aga-aga. Talagang maraming init ang ulo. Pero wag kayong uminit ang ulo kasi meron tayong kailangan na isama dito. Ang ating kaibigan sa PAGCOR. Yes. Ito lang. Muling inaano niyan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang lahat ng amateur at professional photographers na lumuhok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Formal na binuksan ang submission of entries itong Pebrero 1, 2025 hanggang July 31, 2025. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, layon ng photo contest ngayon taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pa sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaari kayong mag-submit ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya: conventional, mobile at drone. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Para sa iba pang mga detalye, mag-log on lamang sa www.pagcor/2025/index.php. Ang oras po natin, 13:13 ng umaga. Good morning, Pilipinas! Ang ganda naman ng pinapasok ng tigal natin. Salamat sa aming technical. Si Het, salamat sa iyong mga ganda ng mga OPM talaga ngayon. Ako po si Attorney Dodo Dulay. 10 minuto na lang na iiwan para sa programang ito. Wag ho kayong bibitiw, Kasama po natin, walang iba, kundi si the late Congressman Jonathan de la Cruz, si paring Eda Beer, si Senator J. Beers ito, at si paring Pao Cabino. Good morning, boys. Bati tayo, bati. Good morning. Batiin ko lang si Police Colonel Rolly Onofre, nagbo-monitor sa atin ngayon. Si Dr. Ruby Roses, at syempre yung magbubukas na Roses Wellness sa Greenness, magbubukas na in the next Hindi mo pa binabati si General Maralag. Binati mo na. Binati si Tony. Lagi nagbo-monitor sa atin yan, di ba? Si Tony. Tony Maralag. Pro 2. At siyempre, baka may bati ka dyan. Meron ko bati dyan. Meron pa. Hindi, ako, bago tayo matapos, medyo, sino ba? Secretary Vince Dizon. Ito lang sa tao nyo sa LTFRB. Sino ba tao sa LTFRB? Guadis. Si Guadis. Sir, ito lang po ang pakiusap ko. Yung pong mga TNBS na pinapayagan nyo, lalo na yung mga, ano ba yung allowed ngayon na motorcycle TNBS? Joyride, sino ba? Joyride. Angkas. Move it. Alam nyo, nalaman ko, na ito pala mga to, hindi nire-require ng LTFRB magkaroon ng insurance para sa damage sa mga sasakyan. Napag-usapan yung tungkol sa insurance, importante yan. Sir, yung pong mga rider ho ninyo, lagyan nyo po ng insurance yan sa damage to property. Kasi ngayon, ang sabi ng mga joyride, ng Move It, at saka ng Angkas, ang insurance lang daw nila ay para sa pampasahero na passenger lamang. Yun lang ho ang insurance ngayon. Walang property. Ibig sabihin po, kapag nakakaksidente ito mga TNBS nyo, Mr. Guadis, Chairman Guadis, ay wala pong maitutustos yan na pambayad doon sa mga na kanilang napeperwisyo. Okay, ito ang problema.
Kaya naman mag-uugat yan, yung may itong mga kamote rider, malalakas ang loob. Kasi alam nila na Bangga ng kung bangga, nagkabangga, boss, iiyak na lang to. Boss, patensya na kasi... Trabaho lang. Ano lang wala ho ako kasi pasensya na po. Hindi ko naman doon sinasadya na gibain yung sasakyan ninyo. Ayan ang problema ngayon. Lahat po ng mga sasakyan ngayon, kapag sinabitan ho kayo pala ng bubit, angkas, joyride, wala pala hong ibabayad sa inyo. Sorry lang ho, ang inyong matatanggap. Anong klase ho yan? Di ba common carrier? Ito mga TNBS na to. Yes, considered. Dapat common carrier, meron po yung insurance. Hindi lang po sa tao, pati po sa danyos. Ano po ginagawa ninyo? Ba't wala po kayo pinapataw na requirements sa mga TNBS na sagutin din ang danyos sa mga property? Hindi lang po doon sa kanilang pansarili, pati po doon sa mga naapektuhan na apeperwisyo. Paano si Eddie? Hindi, napaka-importante yung tungkol sa insurance diyan sa mga ganyan. Ha? Wala silang insurance common pala. Carrier insurance. Common carrier to ha. Pati doon sa mga iba pang mga programa ng gobyerno na nangangailangan ng ganyan, na halimbawa nagkaroon ng problema, aksidente, whatever, mababayaran. Kaya nga, hindi ka mababayaran dito. Kaya isa rin yan yung sinasabi ko sa iyo, Apo, na IG, yung tungkol nga doon sa nangyari kay Colonel Malabed. Yan, yung insurance na din na yan. Di mo ba rin nababayaran yun? Hanggang ngayon ba, wala pa rin. Alam mo, iniisip, in the first place, talagang hindi sila nagbigay na insurance. Ngayon, mas masama ang ginagawa nila ngayon. Ano? Magbibigay daw sila ng ayuda na lang, at the same time, i-antedate nila yung insurance. Ganon. Hindi mas mabigat yun. Hindi ayon sa TOR yan. Hindi ayon sa TOR yan. Isipin mo, i-antedate mo. Hindi, magtapos yan. May sisingit na ako mamaya. Kasi may mga nagbo-moonlighting dito. Moonlighting na? Yung mga operatiba, BNP, ISA, pati na pa. Mukhang kaysa yung mga tinitira yung mga talagang kriminal, mukhang yung mga Chinese national negosyo ng mga galante. Mukhang yun yung kanilang inaatupag. Yun ang kanilang inaatupag ngayon. Nandami ng mga kilala. May kilala nga ako dyan na detain. No? Nako, kinuha yung mga credit card. Ginamit. Binax out. Dapat ireklamo yan. Hindi naman si Kwan yan. Hindi yan yung nabasa ko sa advocates. Hindi yan yung Tony Yang. Hindi yan yung Tony Yang. Kasi yung Tony Yang daw, may nagrekomenda naman na palayain. May kilala ko dyan. Yung nananampal. Sinasamahan siya pa mismo si Tony Yang hanggang sa bahay para kumbaga in his custody. Para makauwi. Dapat masipag si Boy Sampal. Hinihintay ko lang si Secretary Remulla mo para malaman. Sinasamahan niya sa bahay? Balita. Babysitting ha? Babysitting ha? Nabasa ko kasi sa advocates. Papayagan kasi basta merong may kasamang opisyal. Hindi lang may kasamang opisyal. May kasamang pero nakagulat yung doon ako nagugulat sa mga militar pa naman at pulis pa naman. Ganun ha? Na yung Nagmo-moonlight. Alam nila sino yung mga galante na may mga problema sa ako naman hindi papayag si PNP to niyan. Ako magagalit siya pag nalaman. Ako naman nabasa ko sa advocates. Diba na yung pati ISAP yung Tony Yang naman daw may nagrekomenda sa immigration na palayain. Diba, hinihintay ko nga. Kala ko nandito si SOJ, susumbong ko Bakit? May nagrekomenda? Na ipapalayain. Si Tony Yang. Kung sino ma? Diba? Meron may pirma. Nakapirma, tiga-immigration. Tiga-immigration. Diba? Kung sino man yan, diba, ang tanong ano ang basihan mo? Bakit mo nire-recommenda? High profile nga yan na pogo Diba? Bakit mo kailangang, ang masakit nito, pinakawalan pa daw yung recommendation o kung ano man yung order na yun. Nabasa ko lang sa advocates ni Pao. Nung wala si Commissioner Biado. Pinapalusutan. Sabi yung papalusutan pa si Biado. Kilala ko yan. Talagang iba tong advocates na to, no? Kaya hinihintay ko si Secretary Boying na bumalik, di ba? Para makita sino ba talaga itong kulokoy na to na gustong magrekomenda. Meron na nagpapaluso sa BI. May sumasama pag tiga Paok. Si Boy Sampal.
Pero Boy iba pa Sampal. yan. Yung may isap, nako. Doon ako dismaya. Kilala ko. Hindi ko akalain gagawin nito. Ay, nako. Ito, speaking of sampal, sampal and social justice na pinag-uusapan natin, ito lang siguro magiging comment. Medyo emotional lang ako dito kasi syempre dun sa tingnan natin. Pero kasi dun sa bus na nangyari. PWD. Yung PWD na binugbog. Naiintindihan ko naman yung Saan yan? sa isang public transportation bus, meron kasi isang tao. I think, sabi nung PWD, yung nagpo-post, nangangagat daw. Syempre, yung mga tao, ang instant reaction is i-defend yung mga sarili nila. Medyo lumabas lang yung kalabisan nung talagang tinitira, binubugbog na doon sa loob ng bus. At umaksyon naman yung... PWD lumalabas na PWD pala ito. At meron, ang tawag kasi namin, may term na tinatawag na neurodivergent. So, possible na merong, and sabi din sa investigation, possible na merong autism or neurodivergent individual to. So, meron talagang kapansanan sa pag-iisip. Ang problem, naiintindihan ko naman yung mga pasahero dahil syempre safety lang din naman nila. Kinakagat sila di ba? Pero meron kasing proseso na kalabisan ano ba naman yung pwede naman itabi ng driver na maghanap ng isang barangay o police. Pero kasi ang in a general, in a bigger picture, ganito po kasi ang kakulangan sa edukasyon tungkol sa PWD. Kasi ang mga tao ngayon merong pagdududa porket hindi nila nakikita nagdududa na eto nga kita na nila. Akala nila violenteng tao lang na gustong gumawa ng kapahamakan. Pero ito kasi, meron talagang kapansanan itong particular na sitwasyon na ito, itong tao na ito. At syempre, nahihirapan din umunawa kung ano yung tama at mali dun sa tao. Kaya, ang paulit-ulit, ang dapat edukasyon nanggagaling sa gobyerno na tipo ng DOH. Kasi hindi ko alam kung bakit may pagkukulang itong DOH at lumalabas itong DSWD. Meron din naman mga programs pero hindi enough kasi kitang-kita nyo yung reaction, nakita yung tao meron ng depresya, ay imbes na ipadakip na lang o i-detain na lang, bubugbugin pa. Paano pa yung mga ibang individual na talagang malala yung depression na gusto naman nila mabuhay? May problema si Secretary Herbosa at Secretary Gatchalian. May problema talaga. Kailangan talaga nilang ayusin yan. Kasi lahat sila gusto nila. Ang minsan ang solusyon kasi na hinahanap, ID. Minsan nga yung ID pinagdududahan at ginagamit ng ibang mga katulad ng mga restaurant para mas pagdudahan pa. Ito ang mga reaksyon na nangyayari sa mga taong may kapansanan. Dapat bawi edukasyon kasi alam mo, education and information importante yan. Pag ikaw yung tao, unang-una pag ang problema ay sa pag-iisip, medyo mahirap basahin kung yung tao, ano ba to? May tama ba to sa pag-iisip? PWD ba to sa pag-iisip? Yun ang medyo medyo kailangan siguro kung may edukasyon, mas aware ang mga tao kung ano ang response ng tao, ano ang kilos. Anong dapat na gawin pagdating dyan? Medyo may tama ito ng konti, kailangan ganito ang ating... kulang talaga, alam mo, nagiging problema yun. Kasi medyo hindi mo rin masisisi din naman kung nangangagat doon sa loob. Siyempre, ang hirap mong basahin. Ang nagiging problema talaga, halimbawa yan, PWD at lahat, may konting na silang, may mindset ang tao bigla Yun ang problema. Kaya nga, may bias. Kaya importante yung education. Para rin yan yung sa HIV. Yung epidemic na HIV ngayon. Kailangan meron ding education at information tungkol dyan. Ano bang pwedeng gawin? Kasi parami, no? Sobra na, no? Alam mo ba, 500%. mga kasama, ang pala doon, male to male. Ang pinakamalakas. 80%. Yun ang problema, no? 80%. At alam mo kung sa tingin ko kung bakit. Ito lang naman, haka-haka. Walang scientific data to. Sex workers daw itong mga rami. Hindi. Alam mo, ang feeling ko dito, boss, taas, 500%. yung sa social media ngayon, yung experimentation. Yan yung maraming mga sumusubok lang. Kunyari, si Pao, di ba? Mahilig yan sa hindi ko sinasabi, medyo sa social media, mga ganon, medyo na-attract. Napapasubok. Marami dyan, experimentation di ba? Kung male to male, siyempre after that, susubok lang. Diba? At saka yung
edad na apektado, 12 to 15. Yung pa naman ang pinakamahilig sumubok. Yung mga yan, ako, problema talaga yan. Kaya, male to male. Ay, nako. Sabi ko sa kanila, huwag kayo masyadong nagtuturbo dyan. Problema yan eh. Problema talaga yan. Turboy mo naman dyan, Brad. 30 na. Okay. Paano na tayo? Umpisa natin kay Boy Timba. Pao. Happy weekend po sa inyong lahat. Ako po si Paolo Capino. J. Besto, muli sa susunod linggo, mabuhay. Hoy, Sampal, tigil-tigilan mo na yung pag-escort mo. Escort mo, ha? Ito po si Ed Abier. Maraming salamat po sa pakikinig sa executive session. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. At ako naman po si Attorney Dodo Dulay sa ngalan po ng aming mga kasama dito sa executive session, ang Ambassador to the United Kingdom, Ambassador Teddy Boy Locsin, at kay Secretary of Justice Boy Rimulya sa kasalukuyan ay on official trip. Ito pong programa namin ay nag-adjourn na po. This executive session is adjourned. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Facebook, thank you.